Pagsapit ng kinabukasan, habang ang ating bida ay nagsisibak ng panggatong, makikita naman si Little Dream na nahihirapan sa pagbubuhat ng mga sinibak ni Bai Luochen. Habang si Miss Yu naman ay patuloy pa rin sa pagsasanay sa pagguhit ng Seal Talisman. At habang ginagawa ng dalaga ang kanyang pagsasanay ay bigla na lamang itong napabahing, at nang narinig ito ng ating bida ay natigilan siya sa kanyang pagsisibak at sabay na tanong niya kung ang dalaga ba ay nakaranas ng panlalamig. Sumagot naman si Leo na wala ito, Master. Mayroon lamang isang maliit na sumuot sa aking ilong. Naalarma naman si Little Dream gayong tila ay magkakasakit ang kanyang alaga sa kanyang ginawa kahapon habang sila ay nasa loob ng Secret Realm. Habang bumabahing pa rin ang dalaga, inamin na ni Little Dream na marahil ang pakiramdam ni Miss Su ay maaaring ito ay ang resulta ng sampal na ibinigay ko sa kanya sa oras na iyon. Ang Demon Emperor ay tunay na isang powerhouse, at sa aking pagkadesperasyon, ay kinailangan kong gumawa ng mga ganitong hakbang. Sabay rin niya sinabi sa ating bida na ngunit, Big Brother Bai, hindi sa palagay ko kailangan mong maging masyadong mag-alala kay Miss Yu. Maaari sa loob lamang ng 3 araw ay gagaling na rin ito. Sa labis na pag-aalala ng ating bida sa nag-iisa niyang disciple ay agaran itong gumuhit ng isang mensaherong ibon at binanggit din niya na hindi na kailangang maghintay ng matagal, dadalhin ko siya sa 4 Art Department bukas din mismo. At magpapadala ako ng mensahe kay Senior Sister Moon ngayon. At binanggit din ni Bai Luochen na nakuha nila ang pinakamahusay na hot spring sa loob ng 10,000 kilometro. Ang lamig ni Yu ay dapat gumaling pagkatapos mong malubog kasama ang mga batang babae sa kanila. Nasambit naman ni Little Dream na yay. Hindi na ako makapaghintay. Habang si Yu ay patuloy pa rin sa pagbahing nito. Lumipas ang mahabang oras, kinabukasan, mula rito sa 4 Art Department, kung saan makikita si Yunru na hinahawakan ng kokomilon ni Yunshi maging si Miss Yu ay naririto na rin sa departamento ng 4 na sining. Nakasalukuyan ay binugulatlat ni Little Dream ang suot nitong damit, sabay sinasabi na nakita kong may itinago ka dito. Patingin ako, inihayag naman ni Miss Yu na ang hinahanap ni Little Dream ay nasa kanya ng Sea of Consciousness. Kaya paano daw niya ito maipapakita sa kanya? Ayon naman kay Little Dream, sinabi niya na ang Empress na ito ay halos manganib ang kanyang buhay. Upang maprotektahan ka lang, paano mo magagawa na hindi maibabahagi ang iyong mga kayamanan sa akin? Tumugon naman si Yu na ano ang ibig mong sabihin na hindi pagbabahagi. At sabay tanong ni Yu na hindi mo ba nakuha ang refined essence ng soberanya ng demonyo mula kay Master. At pagkatapos, inihagis na ni Yu ang hayok sa kayamanan na Demon Empress sa basket, ngunit iginigiit ni Little Dream na iyong binanggit ni Yu na refined essence ay kanya lamang daw gantimpala. At upang itago ang kanyang inis na pagmumukha, ikinubli niya ang kanyang sarili at sabay pasigaw niyang sinabi kay Yu na, ang nais ko ay bahagihan mo ako ng iyong gantimpala. Ayon naman kay Miss Yu, ipinaliwanag niya na ang meditation technique at life-saving treasure ay iniregalo sa akin ng aking master, at binanggit din niya na kung nais mo ng gaya nito, puntahan mo si Master at sabihin mo na gusto mo rin ng mga binanggit ko. At pumasok na si Yu sa lugar ng hot spring, puna niyang idinodaw sa tubig ay ang dalawa nitong paa. Bago pa tuluyan lumusong sa tubig, ay inalis na niya ang kanyang tapis na tuwalya at inilagay ito sa gilid ng hot spring. At nang naitubog na niya ang kanyang katawan sa tubig ay sarap na sarap ang dalaga sa kanyang pakiramdam na napaka komportable daw, habang sa kanyang gilid itong si Little Dream ay lumalangoy at ipinapakita sa dalaga ang pagkainis nito sa kanya sa pagkabigo nito na hindi nabahagihan ng mga kayamanan. Habang nilalasap ni Yu ang ginhawa na kanyang nararamdaman, natanong naman ni Yunshi na Junior Yu, kumusta ang tubig? Ipinahayag naman ng dalaga na napakaganda, naramdaman ko ang lahat ng lamig na umaalis sa aking katawan. Sumabat naman sa usapan ng dalawa si Yunru, sambit niya na kamangha-mangha, di ba? Ang hot springs dito sa 4 Arts Department ay ang pinaka-the best at pinakamahusay sa buong Cloud Wilderness. Sabay lumangoy si Yunru palapit sa dalaga na kanyang pinagtertripan, at gayong tumatawa ito ay medyo nagtaka si Yunshi. At nang sigawan niya ito ng mag-isip ng mabilis, sabay binasa niya ang kanyang sister at sa pagkabigla nito ay aksidenteng nahulog ang kanyang tupos na towel sa katawan, kaya naman tumambad sa kanilang harapan ang walang saplot na batang babae. At matapos niyang sabuyan ng tubig ang kanyang sister, ay sabay din niyang binanggit na oras na, upang tumakbo.
Kaya naman sa inis ng dalaga ay sinigawan niya si Yunru ng troublemaker at Yunru bumalik ka dito. Sambit naman ng mapang-asar na si Yunru ay sige halika at hulihin mo ako. Habang nagkukulitan ang dalawang batang babae, may napansin naman si Leo na kakaibang nilalang na nagmamasid sa gilid ng hot spring at natanong din niya kung anong klaseng mga nilalang ito. Gayong ito pala ay ang magtotropang palaka pero kung tawagin ito dito ay starling. Na nagsasalita ang isa sa sarili nilang wika, na sinasabi nito sa lahat niyang kasama na tandaan, ang bawat person ay maaari lamang kumuha ng isang paghigop. Sa katanungan ni Miss Yu ay tumugon si Yunshi na nahuli na ang makulat na si Yunru, at sinabi ni Yunshi na iyon ay ang mga demonyo na tinatawag na starlings, sila ang may pananagutan na mapanatili ang malinis na tubig. Binanggit din ni Yunru na, ang kalidad ng mga bukal dito ay dahil din sa kanila. At ang nilalang na kanilang pinag-uusapan ay kasalukuyan na sinapak ang kasama nito habang sinasabihan na huwag kang sumigaw paano kung mabunyag tayo dito. Nagbigay naman ng paliwanag ang nasapak na buong araw daw niyang inantay ang pagkakataon na ito. At nang humihingi ng tawad ang starling, ay binanggit naman ni Yu na maaari ba nilang linisin ang tubig sa spring. Sabay na isip ng dalaga na hindi ko naaalala o narinig ang tungkol sa kanila sa nakaraang buhay ko, kaya naman natanong niya sa kanyang isip na ito ba ay isang bagong species. Sa mga ilang sandali naman ay may dumating, ang vice instructor ng 4 Art Department na may pangalang Liu Queer. Nang pagkapasok-pasok sa hot spring ay sarkastiko kaagad nagsalita na sigurado ako na ikaw ay isang alagad ng Runexil Department, ngunit kahit nananalo ka sa unang lugar sa naganap na trial, ngunit ikaw pa rin ang isang kabilang sa bansa na bumpkin. Na mabilis tiningnan ni Suyu gayong nabanggit ang kanyang departamento. At seryoso na tinanong ni Suliu, si Liu na Queer sino ang tinatawag mo na mula sa isang bansa na bumpkin. Sinambit naman ni Liu Queer na walang pinag-aralan at barbaric. At habang nakaupo ang mataray na si Liu Queer ay sinabi rin niya kay Yu na sa palagay ko ikaw at ang iyong master ay magkapareho kayong dalawa, totoo na may iba't ibang uri ng mga alagad para sa iba't ibang uri ng masters. At binanggit din ni Liu Queer na ipapakita ko sa iyo kung paano maayos na gamitin ang mga starlings. At nang iniikot ng babae ang kanyang legs ay sabay niya inihampas ang kanyang paa sa tubig. At nang sumambulat ang tubig sa spring ay makikita na mabilis nag-agawan ng starling sa tumatapon na tubig. At tuwang-tuwa ang babae sa kalokohan na kanyang ginagawa na hindi lubos maisip ni Yu na may ganito itong pag-uugali. Kaya naman umalis na lamang si Miss Yu sa spring, at inihayag ni Yunru kay Miss Yu na Junior Yu, hindi mo kailangang dalhin ang kanyang mga salita sa iyong puso, ibinabaling lamang niya ang kanyang galit sa iyo dahil sa hindi niya matalo ang aming master. Ayon naman kay Liu Queer, sambit niya na mangyaring, ano ang dapat ipaglaban sa babaeng iyon na walang respeto sa sarili. Binanggit din niya na nakita ko ang tagapagturo na si Bai na pumasok sa kanyang silid gamit ang aking sariling mga mata. Nagpanting naman ang tenga ni Miss Yu nang marinig niya ang sinabi ni Liu Queer, na ang kanyang master ay pumasok sa silid ni Teacher Moon. Ayon nga sa naganap kasabay ng paliligo ni Yu, sa kabilang dako ng gusali sa sekta ng 4 Art Department ay kasalukuyan niyang kinakausap si Instructor Moon, sa loob ng isang silid. At natanong ng ating bida na senior sister, hindi ba ito medyo hindi naaangkop? Tugon naman ni Instructor Moon na ano ang hindi naaangkop. Huwag kumilos tulad ng ayaw mo. Ibig kong sabihin, syempre gusto ko sambit ni Bai, ngunit. Hindi ba sa palagay mo medyo kakaiba ang mag-barbecue sa loob ng bahay? Gayong ito palang ginagawa ng ating bida ang binabanggit niya kay Teacher Moon. Inihayag naman ni Instructor Moon na kailan ka pa nagmalasakit sa isang bagay na tulad nito. Nagawa mo nga mag-ihaw ng mga pakpak ng manok sa labas ng lugar ng trial, di ba? Sambit naman ni Bai na hindi ito ang parehong sitwasyon, ang isang solong lalaki at isang solong babae ay hindi dapat magkasama sa isang silid. Gayong piling na good boy ang ating bida inihayag ni Instructor mo na bakit hindi ka nagmamalasakit sa pagmamayari kapag tumatakbo ka sa paligid na gumagawa ng kamalian gaya ng isang brat. Gayong ang binabanggit pala ni Instructor Moon ay ang ginawa sa kanya ng ating bida na gumamit ng wind power para masilipan siya noon. Gayunpaman, palusot naman ng ating bida na immature pa daw siya noong mga panahon na iyon. Iniba naman ng ating bida ang kanilang usapan bagkus na tanong niya ang magandang instructor na sabihin mo, Senior Sister,
dapat mayroon kang ibang dahilan upang hilingin sa akin na pumunta dito, di ba? Kaya napabuntong hininga si Instructor Moon at sabay niya na sinabing napakamainipon mo talaga Junior Brother Bai. At umahan na rin ang instructor at inihayag niya na bueno, nais kong dalhin mo ang mga alagad ng 4 Art Department sa isang lihim na kaharian sa Fangho Mountains para sa kanilang pagsasanay. Sambit naman ng ating bida na isang lihim na kaharian sa bundok ng Fangho. Bakit tila hindi ko pa ito naririnig? Sabay naramdaman niya sa wakas daw ay tapos na maligo si Instructor Moon. Sa biglaang paglitaw ni Instructor Moon sa likod ni Bai, ay napahawak ng mahigpit ang ating bida sa iniihaw niyang barbecue. At ipinaliwanag ni Miss Moon sa ating bida na iyon ay dahil ito ay isang bagong tuklas na lihim na kaharian. Kaya kailangan ko ng isang tao upang bantayan ang lugar. At habang nakayakap sa braso ng ating bida ang fresh na babaeng instructor binanggit naman ni Bai na binibiro mo ako, di ba? Gayong hindi lingid sa iyo na ako ay isang cripple lamang na may mababang cultivation level. Paano ko naman mababantayan ang mga disciple? Sa kabila ng pangmamaliit ng ating bida sa kanyang sarili sinabi pa rin mismo na kahit na hindi ko alam kung ano ang iyong kasalukuyang lakas ngayon, alam kong malayo ito sa kung ano ang ipinapakita mo. Ngunit may isa pang problema ang ating bida dahil sa hindi daw niya maaaring iwanan ang kanyang disciple. Gayunpaman, binanggit ni Miss Moon na maaari mo siyang dalhin. Ang isang bagong natuklasang lihim na kaharian ay palaging mayaman sa mga mapagkukunan. Ito ay isang magandang pagkakataon. Dagdag pa ni Miss Moon na ang pagsubok sa oras na ito ay nag-ambala, at hindi namin nagawang mangolekta ng mga resources. Kaya, kung matagumpay nating galugarin ang lihim na kaharian ay malaking tulong ito sa 4 Art Department. Gayunpaman, hindi ko maiiwan ang akademya ngayon. Kung handa kang tulungan ako, sisiguraduhin kong gawin itong sulit pagkatapos. Alam kong sasang-ayon ka. Ikaw ang pinakamahusay. Kasabay nito ang pagbukas ng pinto ng silid at may nagsalitang, Master tapos na ako. Pero, kasalukuyan din naman may ibinubulong si Teacher Moon sa ating bida na ang cute mo pa rin sa gaya noong ikaw ay isang maliit na lalaki pa lamang. Habang si Yu ay masaya at nakangiti pa na sinasabing Master uwi na tayo sa bahay. Ngunit natigilan ng dalaga gayong nakita niya na parang nilalandi ni Instructor Moon ang kanyang master. Kaya naman, sa sobrang selos ng dalaga ay agad niyang binatak ang kanyang master upang elayo mula kay Instructor Moon. At humantong sa matinding pag-iyak ang batang babae na si Yu, sabay banggit niya na senior sister. At Aunt Master Moon, aalis na ako ngayon at isasama ko na ang aking Panginoon. Sa ginagawa na paghatik ng dalaga sa ating bida ay wala nang nagawa si Bai kundi ang sumunod na lang. Gayunpaman, inihayag muna niya kay Miss Moon na magkita tayo mamaya, salamat sa mainit na bukal. Natatawa naman na sumagot si Instructor Moon na ayon sa kanya ay huwag kalimutan ang ating pangako. At nang nakaalis na ang magmaster, sabay nagsalita ang mag-sister na si Yunshi at Yunru na, binabati kita, Master. Gayong marahil inaakala nila na may naganap na bakbakan sa kanilang master at sa ating bida, na hindi naman maunawaan ni Instructor Moon kung bakit binati siya ng dalawa nitong alagad. Makaraan ang ilang oras, mula rito sa Asherbird Cake. Makikita ang paglutang ng mga nag-aapoy na mga kahoy. Gayong ito pala ang dalaga na si Yu, na gumagamit ng kasanayan ng apoy, at masigasig na nag-aaral nito. At habang ginagawa niya ito, ay dumating naman sa lugar ang kanyang master na binabanggit na nalaman mo na ang bagong kasanayan na itinuro ko sa iyo. Dagdag pa ni Bai Luchen na kung panatilihin mo ang bilis na ito, kahit na si Little Dream ay maaaring matalo mo na sa lalong madaling panahon. Habang papalapit si Miss Yu sa ating bida ay sinabi naman ni Bai na ngunit dapat kong paalalahanan ka na huwag madaliin ang mga bagay. Ang teknik na ito ay 6 na kasanayan ang pinagmulan, isang bagay na nilikha ko. Kaya kailangan mong mag-ingat kapag isinasagawa ito. Dapat mong tandaan na alisin ang lahat ng malicious na mga saloobin mula sa iyong isip kapag ginagamit ito. Bigla naman nagtaka ang ating bida gayong napansin niya na tila kakaiba ang kinikilos ng kanyang alagad. At natanong din ni Bai Luchen na Yu, nakikinig ka ba sa akin? Ngunit, sa katunayan totally lost mind control na ang dalagang si Yu epekto ng ginagawa niyang pagsasanay. Nang hawakan ni Yu si Bai ay gulat na gulat ang ating bida gayong sa halip na makinig sa sinasabi ng ating bida bagkus itinulak pa siya ng dalaga.
At habang nasa ibabaw ni Bai Luchen ang kanyang disciple na tuluyan nang nawala sa sarili dahil sa selos, na kanyang iniisip habang ginagawa ang Six Origin skill. At walang ano-ano na sinabi ni Miss Yu sa kanyang master na, "Master, gumawa tayo